Hello mga katagstugan! Nag-request na naman si Supreme ng uulamin namin. Araw-araw ba naman kailangan ko mag-isip ng ulam, kaya minsan siya na talaga tinatanong ko kung anong gusto niyang uulamin. Saka ganun talaga pag may bata kayo, kailangan yung gusto rin ng bata kasi nga kadalasan hindi sila kumakain ng mga gusto ng matatanda, di ba? Sa paraang yun, kapag gusto nila yung ulam, yun ang sinabi nila, ibig sabihin kakain talaga sila at marami yung kakainin nila, di ba? Nakakatuwa yung ganun. Madalas kasi sa mga kabataan ngayon, hindi na natututukan ng pagkain kasi puro games. Eto nga at habang nag-voice over ako ang ingay ni Martha, sumasabay pa yung camera na gumagalaw kasi nga yung camera nakapatong sa lamesa. Kada hiwa ko ng mga gulay, ayan at sumasabay sa pag-alog. Again, itong lulutuin ko is paborito ni Supreme. Corned beef na may repolyo. Sasamahan ko lang din siya ng gulay na sayote para mas marami yung gulay. Buti na lang ang pamangkin kong si Supreme, mahilig din sa gulay, lalo na yung sa repolyo. Gusto talaga niya pag yung corned beef nilalagyan ng repolyo. Minsan pa nga nilalagyan din namin ng patatas, pero since ang available na gulay dito sa bahay is sayote, yun na lang yung ilalagay natin. Kung may mga bata sa pamilya nyo, pwede nyo itong itry. Tiyak na magugustuhan din nila to. Dahil pag ang ulam, adobo, kare-kare, fritada, menudo, diba, tayo lang may gustong matatanda pero sila sa kanila, mga ganitong ulam yung gustong-gusto nila. Yung mga malalambot lang. Kaya nga ang itlog at hotdog gustong-gusto rin ng mga bata, diba? Kaya mahalaga rin talaga na tinatanong natin sila kung ano yung gusto nilang ulamin para talagang kakain sila. Hindi pwedeng yung laging gusto lang natin, dapat gusto rin nila, diba? Ayan, natatapos na nga akong maghiwa. So magluluto na tayo. Hinalang ko na nga ang kawali sa ating apoy. And fast forward, nung mainit na yung ating kawali, nilagay ko na yung bawang at sibuyas. Sobrang dali lang naman itong lutuin kasi igigisa mo lang lahat ng sahog. Kumbaga palalambutin mo lang and titimplahan mo lang para maging masarap. Diba? Noong mga oras na yan, gutom na talaga si Supreme kaya nalakasan ko na yung ating apoy. Siyempre, palabasin na muna natin yung aroma ng bawang at sibuyas bago natin ilagay yung next nating ilalagay na corned beef. At dahil ang available na corned beef dito sa bahay is Star corned beef, ito na yung gagamitin natin. First time kong gagamit nito. Sa tingin ko naman okay na to basta corned beef yung ating ilalahok. Hininaan ko nga muna dahil kapag nilalagay yung corned beef habang ginigisa, diba nagtatalsik-talsikan kaya habang kinigisa ko yan, nilalagyan ko talaga ng konting tubig. Kasi diba aminin nyo, grabe yung talsik niyan. Ang sakit pa naman pag natatalsikan ka. Meron kasi akong pinsan na habang nagluluto siya, natalsikan yung loob ng mata niya ng corned beef. Oo, corned beef talaga yung sinabi niya. Yun yung niluluto niya nung matalsikan yung mata niya. Hindi naggumaling yung mata niya. Nagkaroon na ng parang namuong puti o itim din sa mata niya. Hindi na raw talaga halos nakakakita yung mata niya na yun. Kaya delikado rin talaga yung pagluluto. Lalo na kapag wala kang cover sa mata. Tapos tumatalsik yung niluluto mo. Especially kapag niluluto mo is may mga taba-taba. Like liempo and bangus. Kahit kasi minsan i-cover mo yung ating niluluto. Basta pag tumatalsik yun, naku po, may tendency na mabulag ka or malapnos yung balat mo kapag natalsikan ka talaga. Kaya dapat pag nagluluto ka na tumatalsik yung mantika, i-make sure mong mahinang-mahina yung apoy mo bago mo bubuksan. Isa talaga sa struggle ng pagluluto pag tumatalsik yung mantika. Kaya kailangan talaga ng masusing pag-iingat. Masusi? Since mas matigas yung ating sayote, yan yung una kong nilagay bago yung ating repolyo. Tinimplahan ko na rin yan ng paminta at asin. Para mas maraming sabaw, lalagyan ko din yan ng beef cubes. Yung iba hindi naglalagay ng beef cubes, pero ako kasi nilalagyan ko para mas malasa yung beef. So again, choice nyo kung lalagyan nyo o hindi. Alala ko tuloy yung cubes na to. Kasi dati, nung nakalagay ito sa rep, akala ko talaga chocolate. Tinikman ko ay hindi ko talaga nagustuhan, kaya dinura ko talaga. Pero nung bata pa ako nun ang hindi ko talaga makakalimutan yung bata pa ako, nakainom talaga ako ng halos isang basong mantika. Hindi ko talaga namalayan, galing kasi ako sa paglalaro. Kaya nung uhaw na uhaw ako, nakalagay sa lamesa yung isang basong mantika, ininom ko talaga agad. Ewan ko ba naman kasi kung sino yung naglagay sa baso ng mantika. Kaya tuloy, akala ko talaga tubig. So kasuka talaga ako nung naranasan ko yun. Hindi ko talaga makakalimutan. Hindi ko na kasi nagawang isuka. Kasi grabe, naluno ko na talaga lahat. Kaya isa talaga sa mga aral ko nung bata ko, bago ako uminom ng tubig, mini-make sure ko na tubig yung nakalagay sa baso. Balik tayo sa aking niluluto. Nung malambot na yung ating sayote, nilagay ko na yung ating repolyo. Naalala ko pala, sabi nila masama daw yung repolyo sa may goiter. Kasi naisip ko lang, meron palang gulay na pinagbabawal sa may sakit. Eh diba, masustansya nga ang gulay?
Wala lang, ma-share ko lang. Basa ko lang yun sa isang article sa Facebook. Pero nung bata pa ako, naririnig ko na rin na sinasabi yun nila mama. Siguro nga, baka, tama siguro. Pero ang alam ko, wala pang basihan na totoo nga yun. Naalala ko din, paborito ko yung repolyo na to sa may burger. Kasi nung college days, naalala ko kapag umorder talaga ako ng burger, hindi ako bumibili kapag walang coleslaw. Yung hilaw pa, tapos pagkakagatin mo, crunchy talaga siya. Ang sarap. Wala lang, share lang, naalala ko lang. Para kasi hindi kumpleto ang burger pag walang coleslaw, di ba? Hindi naman sa pag-iinarte, pero pag tinanong ko yung tindera ng burgeran, pag sinabing walang coleslaw o gulay, hindi na talaga ako bumibili. Swear. O siya, luto na yung ating corned beef with repolyo and sayote. Kain po tayo. Bye! Woo!